Like kayo guys, kain tayo dito. Kain tayo. Ay, dito na lang ako kakain guys kasi para maiba. Saka mayroon akong, alam nyo na, nanonood din ako ng kikita nyo ba to? Ito yung ilaw na sinasabi ko. Oh. Mayroon na naman akong coffee, syempre guys, black coffee. Pero dito ko lang ilalagay. Kasi pag dito ko nilagay, doon ko nilagay yung camera, masyadong nitong light. Pwede rin. Teka. Bawat upuan namin mayroong blanket. Turn this off. I'm gonna turn this off. Tapos yun lang. Dito ako kakain. Yan. And guys, siguro makikita naman at maririnig niyo ako. Kain tayo! Ang ulam ko ay chili kong karne. Luto ng asawa ko guys. Sabihan niya ako. Tulog ako. Ayan. Sabi niya sa akin. Alis na ako. Punta na ako sa work. Luto na yung chili con carne. Tapos luto na yung, tapos na yung guacamole. Gumawa siya ng salad. Ang dami ko atang nilagay ng rice. So, sige lang. Parang hindi ako kakain mamaya pag uwi. Pero kaninang madaling araw pag uwi ko guys, kapakain talaga ako. Kasi may isda kasi. Pag may isda guys, tapos may kanin. Nakakatuwa kagabi guys. Kasi nasa linya kami na ang trabaho. Nakakapanibago ba yung ko, yung area ko. Nagustuhan ko kasi kaysa doon sa area na very stressful. So, tuwa naman ako. Doon ako sa kilid. Tagiliran. Baka end to end ako.
Kayo guys, kumusta? Yung kagabi ko, yung experience ko kagabi ay okay na okay. Mm, it's been 2 nights. 2 mornings pala, yung pauwi na ako. Tapos yung bus na sinasakyan ko from work. Imagine, 6 o'clock in the morning, parang hindi pagising yung tao. Nag-drive. Alam mo ba, 2 mornings na, hindi niya ako nahinto sa sa bus stop dito. Lumalampas pa siya. Buti na lang ako kasi, parang nararamdaman ko na parang hindi niya nga talaga ako hihinto uli. So, tumayo na ako, malayo pa lang. Nag-bill na ako ha, talagang nag-ano na ako. Mampas pa rin. Sinasabihan ko siya, hey, excuse me. Oh my God, sorry. Siya pa yung nagugulat. Ayoko naman bumalik doon sa kung saan yung pinanggalingan ko. Loko yung taong yun. Naka-fail ako ng hindi maganda kasi naano ko tuloy sa isip ko na parang hindi maganda ang niya. Dahil ba kaya Asian ako? Hindi ko pa sinasabi sa asawa ko kasi yun eh. Tulog pagdating. Hindi niya ako maantay. Kasi magating siya 3 a.m. 3:30 a.m. Kakain, inom ng tea. Tapos matutulog ng watch ng sandali ng TV. Pero aakyat na yun sa taas. Doon na yun nanonood ng TV. Yung TV pagdating ko naka-on. Matutulog ako naka-on din kasi nasanayan ko na yun. Tulog ng may TV na naka-on. Ang dami ko nga na kuhang kanin. Hindi ko ubusin. Maubos guys.
Sana okay na okay lang 'tong binili kong ano, kasi maganda daw 'to sa vlogging talaga. Pero siyempre because nag-uumpisa pa lang ako, di ko alam. Yung palang in-order ko, yung isa lang, isa ang microphone. Ang mura kasi guys, 3 pounds lang ata. Hmm. So maya-maya guys, ano na naman ako, tawag noon, mag-BBP na naman ako. Check ko yung ano, yung may BP ako dahil check ko yung aking kung high blood ba, wag naman. Nagtataka ako guys, bakit ang Philippines ay ang dami talaga mga foreigner na ngayon. Yung mga nakatira sa mga buildings, ayan, mga foreigner, karamihan sa mga ano. Pero ayoko kasi meron kaming bahay doon. Bahay naman talaga yun na nasa bukid pa, gitna ng kalabundukan. Gitna ng kalabundukan pero nasa highway kami guys. Nakakatuwa naman yung mga bata eh. Ang ganda sa sasakyan nila.
Pagka umuwi kami ng Philippines, guys, kay yan na yun. Mag, mag-ano ako, magpa-vlog ako ng, tawag nito, ng, kasi nga, ano, hindi, kailangan kasama asawa ko dahil pag ako lang sobrang bored. Alam mo ba, trials ko lang to. Pero ang tagal ko nang nagpa-vlog, guys. Hindi lang ngayon. Mas madalas, ano, ako lang mag-isa. It's because, yun. Ako lang naman kasi na initiative nito eh. Nag-i-initiate. Nakakatuwa na ano. Kasi, um, pagpasensyahan nyo na, kasi ako kung mag-vlog ngayon is looks tiring, pero kasi nga kailangan kong mag-vlog, maski nakagigising pa lang. Ayan, kagigising pa nga lang nito, pero kumain na, syempre. Tapos, ano pa, yung hindi pa kasama ang asawa, pero promise ko talaga yung kasama ko ang asawa ko in the future. Mano naman siya. Yung, sabi ko sa kanya, be natural, kasi yun lang yun eh. Yun lang naman yung gusto ng tao. Oo. Gustuhan din nila, magustuhan ka rin nila, lalo ang gwapo mo. Oo. Oo, sige, syempre, ganyan ang naano ko sa asawa ko. Hindi siya mahiyain. Yung bang, ano, masyadong private. Ganon. Oo, masyado lang siyang private. Parang, akala mo, ano, pero sabi ko sa kanya, ay, Diyos ko, wala ng private ngayon dahil ikaw may Facebook ka nga eh. Oh. So, ano pa? Nahihiya ka. Hindi naman. Basta may Facebook ka, yun na yun. Ngayon, mag-a-alarm na ako kay Alexa, guys. Oh, ano kaya, bakit ako nag-sneeze? Nag-sneeze ako, guys. Pero, kasi nga, tingnan mo naman, guys. Sana, kasi wala ako, hindi ako nagpe-filter. Sabi ko, gusto ko yung skin ko. O baka sa light effect lang to, sa light yan. Ang nilagay ko, guys, is yung panglinis lang ng mukha. Yung normal na panlinis, clean. Clean and clear. Tapos, ano pa, mayroon akong nilalagay na moisturizer. Yun lang. Walang pampaputi. Oo, kasi magpapaputi ako, hindi naman uso dito. Mas gusto nila yung brown ka. Diyos ko. Pero paano ako maging brown dito? Wala namang araw. Oo. Ito naman yung light ko. Oh. Ano, para siyang old looking, pero hindi siya old. Ang mahal lang light na yun. Ang tawag ng lampshade. Dalawa pa kami, ayan pa sa asawa ko. Tigisa kami kasi para pareho kami may light.
Meron akong pinapanood, guys. Ayan, oh. Yan. Ano yan? Filipino-American. Hindi. Ano pala to? Ah, Overstay. Overstay Road. Yan. Overstay Road. Yan siya. Is an American na hindi siya nag-retire siya ng early pero ano, yung nasa Thailand siya before, nag-asawa siya ng Taiwander. And then, hindi nag-go through ang kanilang marriage. Parang divorce na ata siya. Tapos, before the divorce, na-meet niya tong Pilipina. Kasi punta siya ng punta sa iba't ibang bansa. Na-meet niya tong Pilipina very young. I think she's only 20s, 20, 21 nung na-meet niya. Nagkaanak sila. Tapos, before that, meron siya Pilipina pa na iba na-meet. Naging, nabuntis, no? Nagkaanak sila ng babae. Wala pa mang isang taon, ang bata. Meron na naman siya na-meet na isa taga roon sa amin. Yun nga, sabi ko sa'yo, 20 years old ata. Nangyayari yung girl, nag-asawa na ng iba, yung naanakan niya una. Naanakan naman niya itong isa, so babae ang unang anak, pangalawa is lalaki sa ibang babae yung taga doon sa amin. Yan. Tapos, ang nangyari, nagstay muna sila sa Olongapo. Tapos yun, kasi nagpa-vlog na talaga siya pala even before. So, nababag na siya even before, pero so, ang nangyayari, nandoon siya sa amin ngayon. Doon sila lipat lang sila ng lipat ng bahay na rerentahan. It's not an ordinary, ordinary, pero at least hindi kawayan. Yun. Lumilipat sila sa ano. Ngayon, the best na place na napuntahan nila, it doesn't mind kung ano yung bahay kasi super simple din siya, hindi siya maarte. Kasi follow lang siya what Filipinos desire. Anong gusto nila, basta lang komportable sila. Hindi niya pinapabayaan, nandiyan siya, nagsusuporta, nagpapakain, nag-protect sa iyang family. Tapos every now and then, going out siya the country, going to America and Thailand again, para meet up niya mga old friends niya, ganyan. Tapos, mostly, the whole year is nasa Philippines siya. Tapos, now, they are at the along the seaside. As in, ang ganda ng bahay niya, may terrace towards the sea. Yan ang dream ko. My God. Kung ako, isusap yung bahay ko. Gustuhin ko yun. Super ganda. Yung bang nakikita mo yung dagat? Super ganda. Mayroon akong kaibigan na gano'n, sa likuran niya dagat pero nagtaka ako sa kanya, hindi niya nilagyan ng terrace doon kasi yun talagang maganda for party, ganyan-ganyan. Sa San Remio naman yun. Malapit-lapit din sa amin pero nagtaka lang ako bakit hindi niya binili yun. Hindi niya, binenta niya tuloy. Pero ang ng design ng bahay niya, dapat, kasi entertaining talaga pag dagat, alam naman niya na madaling masira yung yero. Kung ako, slab na lang talaga. Tapos, facing to the sea is dapat terrace. Na malaking terrace, open terrace na makikita mo yung dagat. Like what this man, where he stays. Kasi walang makaka-access nun unless mayroon talagang pupunta sa iyo na pero dagat na kasi. Pag dungaw mo ng ganyan, dagat na. So, yeah, super nice. But never mind, guys. Yun lang naman opinion ko. Pero yung kaibigan ko, bininta niya at yung niya, 900,000 na lang yung house and lot niya.
Yung sabi ko sa inyo na ngayon na bakit niya hindi pinatayuan ng ganun. Kasi kung ako, ganun ang pagpapagawa ka rin naman ng bahay, bakit hindi pa ganun? Yung design niya, bungalow style lang. No. Kasi kung bungalow lang, hindi mo makikita ang ganda ng view pag nasa dagat ka. Miski na mapuno pa yan, simoy pa lang ng dagat at yung madinig mo yung flashing ng water, very na. Gustuhan ko yung bahay niya eh. Binibenta niya that time, 3 million. Walang bibili noon. 3 million. Nagustuhan ko nga, but not that price. Hindi yung price na yan ang yes guys. Yan na lang guys. Hanggang dito na lang. Oo. Thank you so much for watching. Sana panoorin nyo na nga naman. Huwag kayong magsawa sa akin. Sige, bye-bye.